Habang sinampahan ang kaso ni Rochelle itong si Chris, si Bea naman ay iba ang parusang ipaparanas ni Rosel. Nagulat na lang itong si Bea nang biglang may dumukot sa kanya at ikinulong siya sa isang gusali. Mas lalong nagliliyab sa galit naman itong si Rosel nang iniisa-isa namang ikwento ni Bill sa kanya kung paano siya trinato ni Bea. At mas lalo pang hindi matanggap ni Rochelle nang sinabi naman ni Belle na siya'y bininta umano ng kanyang mami. Oras na iyon ay gigil na gigil itong si Rochelle na iparanas kay Bea ang ginawa nito sa kanyang anak na si Belle. Dahil may kutob na itong si Bea nang may kagagawan sa kanyang pagpadukot, hindi na nagulat itong si Bea nang bigla namang lumitaw sa kanyang harapan itong si Rochelle. Samantala, naisip naman ng kapatid ni Chris na pakiusapan umano itong si Belle para pakiusapan itong si Rochelle na huwag umanong ituloy ang pagdemanda sa kanyang kapatid na si Chris. Ngayon, ang mga ito ay wala silang kamalay-malay sa ginawa ni Chris dito kay Bea. Kot ang ginawa ni Rochelle dito kay Bea, kundi tinutotoo niya ito. Balit kahit ganun pa man ang sinapit ni Bea sa mga kamay ni Rochelle, ay hindi pa rin ito nagpatinag bagko siya ay nagtapang-tapangan. Katwira ni Bea, may karapatan umano siya na gawin kung anuman ang gusto niyang gawin dito kay Belle dahil siya umano ang nagpapalaki nito at higit sa lahat, pinapakain lang niya ito. Lang nagigigil itong si Rochelle, pero nagmamakaawa naman sa huli itong si Bea kay Rochelle nang malaman din niya ang gagawin ni Rochelle sa kanya. Karating kay Chris na nawala itong si Bea at isa ang kanilang pinagdudahan itong si Rochelle. At itong si Chris sa gagawin ni Rochelle para kay Bea. Hindi naman siya nag-alala sa buhay ng kanyang asawa. Laki ang kasalanan ni Chris dito kay Rochelle, nag-alala pa rin siya dahil mapahamak umano itong si Rochelle sa ginagawa nito kay Bea.